242 ang naitalang COVID deaths sa bansa kahapon, muling mas mataas kaysa sa mga gumaling sa sakit. Kabilang riyan ang 133 na unang inilista bilang recovered sa sakit. Sa gitna ng punuan ng pasilidad sa NCR, may mga COVID positive na piniling manatili sa labas ng ospital. Narito po ang aking report. Malakas ang katawan at physically active. Ganyan naaalala ni Kelly ang kanyang tiyuhin bago tamaan ng COVID-19. Walang agad nakaalam na sa loob ng sasakyang ipinarada sa Camp Crame, nagimbak ng supply at unang nag-quarantine ang tiyuhin. At nang malaman ng mga kaanak, natagalan pa bago nakahanap ng hospital slot sa Pasig. The bed was only made available for us because somebody passed away. I left him there at 4 p.m. I got a call at around 8 or 9 p.m. na they had to intubate him already. Wala pang 24 oras, nag-flatline ang tiyuhin habang nasa COVID ward ng emergency room. Nahirapan maghanap ng ospital ang aktres na si Jean Garcia para sa kanyang ina na namatay rin sa COVID-19. Hospital hopping pa. COVID-19 is real. Hindi siya biro. Isa siyang plague. Ang mga bagong kaso pinakamababa sa loob ng 7 araw. Pero sabi ng DOH, mas kaunti kasi ang samples na nakuha ng mga laboratorio noong April 5. Pilipinas pa rin ang nangunguna sa COVID cases at deaths sa Western Pacific region ayon sa World Health Organization. We are concerned about the situations in the Philippines. We're concerned because the surge is really continuing and moving towards so-called the red line. Ang red line na tinutukoy ng WHO, yung sitwasyong hindi na kaya ng healthcare system ang bilang ng mga kaso. Once we cross that red line, we put healthcare worker in a very difficult situation. And once healthcare workers start to get infection, the healthcare capacity goes down. And ironically, that's the time more and more people need some help. Sa Metro Manila, 8 sa bawat 10 ICU bed na ang okupado. Hindi lang po kulang ang ospital, kulang ang kama, kulang ang kasangkapan, at higit sa lahat, kulang ang mga healthcare workers. Ang East Avenue Medical Center, binuksan na ang kanilang lumang emergency room. Yung aming mga pasyenteng naghihintay sa emergency room ay nasa around 50 patients po. Nung isang linggo, umabot po kami hanggang 70 to 80. So kahit papano po, bumababa po ito. Isa sa inaasahang makakatulong ang off-site modular hospital sa Quezon Institute. Pero hindi pa ito nagpapapasok ng pasyente dahil kailangan pa raw ihanda ang mga gamit. Pero sabi ng mga healthcare worker, kahit magdagdag ng kwarto, kung walang tatao, wala ring silbi. Nasa Quezon Institute na ang ilang doktor, nurse at medical technologist mula Visayas na sasaklolo sa mga kapwa frontliner sa Metro Manila. Magpapadala rin ang vials ng Remdesivir, Tocilizumab at convalescent plasma na ibinibigay sa mga may COVID-19. Target ng DOH Central Visayas na magpadala ng 100 to 200 healthcare workers sa NCR. 50 ang kasama sa first batch. 12 nurse at medical technologists naman ang unang batch na ipadadala ng Zamboanga Region sa Lunes. Pero hindi lang sa NCR Plus dumarami ang kaso. 4 na bayan sa La Union nga ang MACQ hanggang April 21 dahil sa dami ng mga positibo. Sa gitna ng dumaraming kaso at kulang na testing, isa sa kailangang paigtingin ang contact tracing. Aminado riyan ang contact tracing czar. Nitong Marso, bumagsak kasi sa 3 ang mga nako-contact trace sa bawat isang nagpopositibo. Ang ideal hanggang 37 dapat sa urban setting. Technically, wala pong contact tracing dyan because ang gagawin lang ho ng isang contact tracer, i-announce lang yan na yung positive patient, hanapin niyo yung kanyang members ng household and have them quarantined. Paliwanag ng DILG, hindi magkukulang ang contact tracers dahil may dagdag na contact tracers pa mula sa LGU, BFP, PNP at MMDA. At ngayong napupuno ang mga ospital, isinusulong ng isang grupo ng healthcare professionals ang teleconsultation. May ganito ring proyekto ang Office of the Vice President. Mild ho yan, don't worry. Baka mahawa pa kayo lalo sa hospital. You'll be fine at home. Tatawagan ko ho kayo araw-araw, kukumustahin ko po kayo. So if we all do that and work together, marami tayong matutulungan at madedecongest natin yung hospitals.